Morning, Philippines! Ang aking brother yan, sumunod sa akin. Ayun. Payat. Yan o. Tama eh. Payat. Amo tayo ni-ride doon. Pag na-ride din, gulpin eh. Dapat Ito naman kuyan. ang nagtanim yan. Dapat magkuyan, dapat makuyan kita. Yan ang nagtanim. Dapat Brad, makuyan kita kayong pagkuyam. Oh. Sayang ito. Pula. Nanguha kami ng kamuting kahoy. Good morning, people of the Philippines! Yayadyarin yan. Tapos gagawing kasabarol. Alam nyo ba yung kasabarol? Yung binabalot sa daon ng saging, papalamanan ng bukayo. Tapos sinlaki ng braso. Papakita ko sa inyo pag naluto yan. Sinlaki ng braso ang suman. Tapos pag kinain yun, hiwa-hiwain. Ayan. Pinuputol na. Kain na si kuya, si. Tapos kukuha naman kami buko. Ayan. Wala pa pati rin dagong kuyan dito sa gilid. Tabangan mo ako. Ayan ang ano. Itong aking brother, hindi naman yan taga rito. Doon yan sa may ate ko. Pinapunta lang dito. Para tumulong. Kasi busy ang mga tao dito dahil kakasal na bukas ang aking pamangkin. Yan. Anak nung, yun, anak niya ang ikakasal. Ano pula on to? Dakulaon. Ako pag nagbababol si Skit, dikit-dikit na nagbababol ko ta. Itong kaya ko lang kakanon. Malaman ba katol? Ano? Igwa man malaman. Umayo. Kakakang kamon tol kamote. Ay, sayang, nataga. Pag uli mo, magkalot ka, di magsabi ka lang kung nag-uli. Alam nga, kakalot mo melingon yan. Awa ba ito sa doon? Bayaritom na. Yan, aking kapatid nangingisda. Yan, sagwan-sagwan lang. Kasi wala siyang di motor. Nawala na lang ako ng trabaho. Hindi na siya nabilhan ng motor. Ay, may motor pala siya. Makina. Kaso walang bangka. Asan na uti yung motor mo? Binigay ng pamilya ng kaklase ko yung motor niya. Kaso hindi angkop sa bangka niya. Kaklase kong ano yun, Air Force. Kasi nagbabantay siya doon sa beach. Magkakapatid ata yung tumulong doon sa pagbigay ng motor pang dagat. Excuse me. Teka, dito sa parting ito, ayan ang aming nakuha. Ayan. Babalatan yan, tapos yayadyarin. La 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 la. Kaya yan umitim, pero maputi yan ng binata. Umitim kasi yan trabaho niya mangingisda. Hindi nakakuli kasi. Mangingisda. Yan naman, brother ko, asawa niya, sila mag-asawa, nagtutulungan mag-arrange ng mga kasal. May paarkilahan siyang gown, may tindahan. Yan. Business nila, mag-paarkila ng mga gown at pang-groom. Tagabaro baga. Tagabaro may kuwing kaya. Ayo. Araw kayo na mo kamuting kahoy doon. Oo, ano kayong kabuhos ito magkirita? Ilang anak ba ito ni mama? Rita Apelyedo. Ayan na ang aming buhay probinsya. Nung araw, kami may mga tanim din ganyan. Kaya ayan, parang may mga sanga-sanga kasi nung bumagyo, pinutulan. Utro kayo malaman ini na. Pinutulan niya, kaya yan ang laman niyan, parang hindi masyadong na-develop. Kasi mababa pa, pinutulan na. Ayan, mga sanga-sanga, oh. Yun ang sikreto. Kapag may bagyo, puputulan para
hindi matumba ng hangin. Kasi yan, pag natumba yan, habang inuuga yan ng bagyo, ayan na, inahakot na ang mga puno. Kasi ipantatanim pa yan, ilalagay sa lilim para hindi mabilad. Ganyan ang gawa namin nun. Magtanim ng kamote, kamuting kahoy. Tapos wag may bumili, bebentahan. Tapos yung nanay ko, masipag yung gumawa ng mga kakanin. Putong kamuting kahoy. Tapos yung putong kamuting kahoy, ang gamit lang baong maliliit. Isa-isa yun, tsatsagaan yan. Isa lang sa kasi wala naman steamer nung araw eh. Wala naman kaming steamer. Sa koron sa Bicol, pero yon yung palayok. O, isa-isa doon, isasalang ang baong maliit na may lamang putong kamuting kahoy. Tapos ilalako ko naman. Ganon. Tapos yan pa, yung nagtataga na yun ng kamuting kahoy, hindi ang kumakain ng nilaga. Kaya si mama noon masipag yun maggawa ng mga suman. Minsan gagataan mo lang yung suman kasi para tipid sa asukal. Kasi may kape naman yung kinabukasan. Yan. Kami lumaki sa ganyan pagkain. Kamuting kahoy. Kilala kami noon ng isang lugar doon na sa malapit sa dagat. Kilala kami sa pagtatanim ng kamote. Kaya noon minsan nga may nakasakay ako sa lancha pa noon, wala pang jeep. Sabi niya, di ba anak ka ni ganon? Sabi ko, oo. Pagpupunta kami sa inyo noon, bumibiling kamote. Sabi ko, ay ganon. Siyempre bata pa ako noon, hindi ko naman matandaan kung ang mga muka ba nung dumadayo sa amin. Nilalata pa kaya ang kamuti noon. Hindi pa kinikilo. Isang lata, 15 pesos ata. Ano ba dong? Isang lata ng, yung kwadradong lata? Na biskwit? Oo, di naman. Alam ko, natandaan ko 15. Ilang kilo na yung 15 pesos lang. Ilang kilo ng kamote yun. Ngayon wala nang hindi kinikilo. Ang sarulatang kamuting kahoy, 15 kilos lang yan. Ayan, ang barato, mura ang kamuting kahoy, pero ang kamote mas mahal. Ayan ang haba. Ngayon baga 20 na kilo ng kamuting kahoy. 20 na. Dito daw 20 na ang kilo ng kamuting kahoy. Ayawan ko lang doon sa Baco or Cavite kung magkano kasi hindi mo ako bumibili. Kasi alam mo, ang kamuting kahoy, ilang araw lang yan, nangingitim na yan. Kaya hindi ako mahilig niyang bumili. Wala naman akong time mag-yad-yad niyan. Ang aga pa kaya ngayon, anong oras pa lang. Ayan, 8 minutes na ang aking video. Maraming salamat sa mga manonood. Thank you sa support yo. Thank you ay wag daw kasi mag-shout out pag video lang eh. Alam ko nanonood kayo diyan mga kabayan. Diyos marhay na aga sa Indugabos. June 27 ngayon. Bukas na ang kasalan. Kaya kami busy na. Alas 4 lang gising na ang mag-asawa. Yun namang hipag ko, nagde-design nung pagdadaosan ng reception. Ibibidyo ko rin yun, makikita nyo ang pagkakadesign niya. Before and after. Before and after na design sa ginawang reception area. Hindi nire-restauran sa bahay. Uso naman dito yung pagprobinsya. Sa bahay lang ang ganap. Magkakatay ng baboy. Ang kinatay daw ay ilang kilo ba dong? 190 kilos. 190 kilos. Isang baboy lang inahin ang nabili nila.
Mas masarap daw ang karne ng inahin. Bye-bye and thanks for watching!